Hello mga kachitsa, kamusta na kayo mga kachitsa, mga kababayan, mga kapatid kong tunay sa iglesia. Ayun, kamusta na kayo? Kamusta na po kayo mga kaibigan, kababayan, kapatid? Ngayon po ay gagawa na natin ng reaksyon yung mga nangyari sa mga nakarang pangyari. Lalo na po yung kaganapan ng Monday sa National Rally for Peace. Ayun, salamat at pinagtagumpay niya yung kaisahan, kapayapaan, maging sa pagsigawa ng rally. Masaya at payapa ang lahat ng nakipagkaisa. Kitang-kita nyo naman, di ba? Kung napanood nyo, mula umpisa hanggang sa matapos, masaya yung mga tao na mga nakilahok o nakipagkaisa doon sa aktibidad ng Rally for Peace. Di ba? Siyempre, bilang isang mamamayang Pilipino, di ba? Lahat gagawin din para magkaisa tayong lahat, di ba? Yun lang yun lang natipon sa isang lugar ng ganung karaming tao na umabot ng mahigit 1,000,000. Isang isang napaka malaking sa akin bilang Pilipino, yung umawit ng lupang hinilang o yung tinatawag natin national anthem. Biruin nyo mga kasitsa, may git 1,000,000 ng sabay-sabay na inawit ang pambansang awit ng Pilipinas. Diba? Sa tingin ko hindi pa nangyari yun parang ngayon pa lang nangyari yun na gano'n na may umawit ng halos 1,000,000 taon sa isang pagkakataon, inawit yun, diba, bilang respeto sa bansang Pilipinas. So may isa pa akong reaction ngayon, yung mga bumabati ko sa iglesia, diba? Tukuyin na natin si Attorney De Lima, diba? Laila De Lima, diba? This INC rally supporting a minority position. And no matter how massive the crowd would be, it's still a minority. A minority position is a minority. Bago tayo matipon dito kaninang umaga, meron pa po kaming nabasa at narinig isang politiko. Nakalulungkot, bago pa sumikat, laos na. Nang makita po ang milyong-milyon na dami lang tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minurya pa rin sila. Sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayorya? Pero, sa dami natin ngayon, at sa lakas ng tinig
ng mga mamamayang Pilipino, parang tayo lang ang nasa mayorya. Ang sabi niya, kahit daw gaanong karaming tao ang umatin doon, ang Iglesia ni Cristo na umatin doon, ay isang minorya pa rin. Diba? Isa pa rin daw tayong minorya. O maliit na bahagi lang ng bansang Pilipinas. Ibig ng mga tao sa Pilipinas. Pagbibitin niya, minorya pa rin tayo. Diba? Maliit lang tayo. Diba? At ang inaano niya, majority daw ang gusto na ma-impeach yung Vice President, di ba? Na si Sara Duterte. Kung tutuusin, kung lawakan nyo lang yung isip, lawakan nyo lang yung kaisipan nyo, kung tama yung opinion ko, punahin nyo kung tama yung opinion ko. Diba? Yung sa Congress, yung nagsimula ang tungkol dyan, nagkagulo dyan, diba? Na kaabag doon kay Vice President, diba? So nagkasundo-sundo yung mga kongresista na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Naging majority, ibig sabihin majority doon sa Congress, majority raw sila na sila yung impeach si Vice President. Sila kinatawan sila ng bawat distrito ng lugar nila o ng kanya-kanyang lugar dito sa Pilipinas. So ibig sabihin, hindi porket kinatawan ka ng isang lugar nyo, yung lugar nyo ba yun, lahat ba yun gusto? Lahat ba ng tao doon sa lugar nyo gusto i-impeach si Sara, si Vice President Sara? Diba? Kayo yung sa Congress, sila yung nagsasabi na majority sila na pinagbutuhan nila. Diba? Kaya parang hindi ko maisip na kasi gawa nyo sila nga yung ng batas, diba? Pero yung talagang kabuuan ng buong Pilipinas, sige nga, kung mag-survey nga kayo, kung totoo yung majority ng bayang bansang Pilipinas gustong i-impeach si BP Sara. Pero kung babalikan nyo nung election, ang nagpanalo kay BP Sara is 30 million. Di ba? Sa tingin nyo ba yung 30 million na yun gusto i-impeach si Sara, si BP Sara? Di ba? Question pa rin, di ba? Di ba? So, sige, sabihin natin, batas yan, batas. Sige, andin tayo, batas. Diba? Kami, yung ginawa naming rally o pagkilos, diba, naipaliwanag naman na diba? Sa buong national TV, diba? Lahat naman siguro tayo napanood, tayo napanood nyo yun, diba? Nung nagsagawa ng pagkilos doon, pati yung pagsasalita ng pamunuan namin sa iglesia. Ano ba yung layunin, di ba? Kaya nga kami namin ginawa yon para magkaisa ang Pilipino na, di ba? Kasi nga, sige, i-impeach, di ba? Sabi nila i-impeach.
tinutulan yun ng Pangulo natin, Pangulong Pilipinas si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tinutulan niya yun. Ang sabi niya, mag-aakselan tayo ng panahon, di ba? Mag-aakselan tayo ng oras, ng pera, di ba? Magkaagulo lang, ibig sabihin magkakaroon lang, magkahati-hati ang isip ng tao, di ba? Kaya ang gusto nga ng presidente natin, gusto rin niya na huwag mag-impeach para payapa na din siya pa, harapin na lang yung ibang madapat gawin, di ba? Para sa sambayang Pilipino, di ba? Sila de Lima, may mga ano kasi sila yung motibo nila, paghihiganti, di ba? Ando naman paghihiganti yung motibo nila. So, yung Kongreso, inanuhan naman ng ganon, di ba? Hindi naman natin masasabi yan, hindi naman natin inaanuhan yung mga, pero yun yung opinion nila di ba, ng mga Congress, di ba? Hindi naman natin pipigilan yung mga yan Pero di ba, ang atin lang nga, yung kapayapaan nga, di ba? Kasi pag karoon nga ng impeachment, di ba, magkakagulo lang, magkababahagi lang, di ba? Magkakaroon na ng konting kaguluhan, di ba? Ilan naman yung ayaw namin, yung magkaroon ng kaguluhan. Gusto na namin maging payapa, di ba? Payapa tayo mamuha sa bansa natin. Payapa tayong makihalubili sa lahat ng tao sa atin, di ba? Yung ekonomiya, maging payapa di ekonomiya, umunlad yung Pilipinas, di ba? Unti-unti, tulungan natin, di ba? Kaya nga magtulungan nga tayo, di ba? Sabi niya, di ba? Kasi yung pagkakaisa, andun yung pagtutulungan pag nagkakaisa kayo. Di ba? At kapayapaan, di ba? Yun lang yung reaction ko. Pero, siyempre, nila Lima yan opinion nila yan Yun yung ano nila Hanggang ngayon, di ba? Mula kilala man natin sila noon pa di ba? Na laging sila yung magulo. Sila yung laging kontra lagi sa gobyerno, di ba? Di ba? Kaya pati yung buhay nila, nakikita mo naman yung buhay nila, di ba? Hindi din payapa, di ba? Kaya naniniwala talaga ako, ang kapayapaan, di ba? Nasa panig ng Diyos, di ba? Ang kaguluhan, nasa panig ng Diablo. Yun lang. Salamat.